So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magpo-phone comparison tayo between sa Oppo A3X versus the Xiaomi Redmi A3X. Ano kaya maganda dito sa dalawang smartphone na to? Since magkapareho sila ng pangalan, tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, magko-compare tayo ng dalawang budget smartphone today, which is the Oppo A3X and the Xiaomi Redmi A3X. So itong dalawang smartphone na to ay merong price range lang na walang ng 3,000 piso. So 3 to 4,000 pesos na yung kanilang price range at napakaganda nilang i-compare. Pareho sila ng pangalan at hindi sila parehong-pareho sila ng presyo or hindi sila nagkakalayo ng price. Syempre mas naunang lumabas ang Oppo A3X compare sa Xiaomi Redmi A3X at I think si Xiaomi or si Redmi, inadapt nila yung pangalan ng Oppo A3X. Kasi, so yun, parang ginawa nila yung move ng Oppo A3X kasi meron silang Oppo A3 eh. So naglabas sila ng Oppo A3X naman. So parang I think revamped version or I don't know kung affordable version ba to ng Oppo ng Xiaomi Redmi A3. Pero mas newer siya sa Redmi A3. So ito yung mas bago yung Redmi A3X. Usapang presyo, last year kasi lumabas ang Oppo A3X, mas mahal talaga siya. Around 5,500 ang kanyang 4GB 64 and around 7,000 yung kanyang 4GB 128. Ngayon 2025, exactly ngayon November 2025, mura na lang ang Oppo A3X. Usually pwede mo na siya makuha ng 3 to 4,000 pesos for the 4GB 64 and 4GB 128. Super duper bagsak na lang ang price ngayon ng Oppo A3X ngayon sa market. And yung Xiaomi Redmi A3X, ano yan eh, lumabas na talaga yung mura. So around 3,000 pesos pwede rin kayo makakuha niyan mga ka-J-Vlog, the 3GB 64GB version na itong smartphone na to. Pwede nyo pa makuha rin ng 2 plus to, depende na lang. Dito lang kayo makakuha ng mura dito sa ating view products. Pag clinic itong view products natin, mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi A3X at ang Oppo A3X. Pwede nyo siya makuha ng 3,000 or 3,000 below yung 64GB of internal storage na version nila. Pero yung 128, there's a possible price. So pwede nyo siya makuha ng 3,500 or 4,000. Basta 4,000 lang ang limit nito mga devices na to. Kaya sobrang mura po nila mga ka-J-Vlog. Kaya ano pang hinihintay nyo, dito lang kayo bibili sa ating view products dahil meron pong panigurado or sureball na discount na naghihintay para sa inyo. So first na pag-uusapan natin yung kanilang chipset. So yung chipset nila is pang entry level talaga. Sa Oppo A3X meron tayong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 compare sa Xiaomi Redmi A3X na Unisoc T603. So both smartphone na try ko naman sila, to be honest, sa performance wise hindi sila nagkakalayo ng performance, speed and all, sa gaming performance, pareho-pareho lang. Pareho sila nakaka-handle ng mga MOBA games pero hindi nila kaya mag-handle ng mga heavy games. Kaya sa mga bibili or naghahanap talaga ng affordable smartphone na gagamitin na sa gaming, I do not recommend this smartphone. Siguro magdagdag pa kayo ng mga ilang libong piso para talaga makahanap kayo ng perfect na gaming entry-level smartphone. Pero sa ganitong presyo, itong Oppo A3X at ang Redmi A3X, usually more on focus sila is yung mga consumers na lightweight lang naman ang ginagawa sa smartphone or yung mga casual consumers lang. Again, pwede tayong makapaglaro dito pero yung mga light games lang or yung mga modern games sa light tulad na lang ng mga MOBA games and even COD. So, nakakatuwa naman kasi yung mga smartphones today, kahit na 3,000, 4,000, hindi po sila mabagal even sa navigating lang kasi mayroon akong mga natatry noong 2020, 2021 na naglalabasan ng 3,000, 4,000. Napabagal ng chipset. Talamak yung MediaTek Helio P35 noon. Sobrang bagal ng chipset na yan. Pero ngayon, na-improve na nila yan. Mga Unisoc chipset na mas okay ng performance even sa navigating lang. And even the 6S Gen 1, I know marami rin ako nakikita sa comment section na ayaw ang performance sa Oppo A3X kasi even sa mga basic tasks naglalag siya or stuttering. Yes, naka-experience naman ako niyan mga ka-J-Vlog and ano lang naman parang hindi naman parate. There's a certain time lang. Pero when it comes sa affordability, okay naman itong dalawang smartphone na to. Next sa display, again sa display hindi rin sila nagkakalayo ng screen size, 6.7 inches sila pareho with 90Hz screen refresh rate. So, ang lamang lang talaga ng Oppo A3X dito sa Xiaomi Redmi A3X is yung needs of brightness. Napakaliwanag ng Oppo A3X. Ayun ang isang napakaganda or nagustuhan ko dito sa device na to. Compare sa Redmi A3X na sa average level yung needs of brightness, hindi ganun, not too bright, not too low.
Pero naka-notch display siya compare sa Oppo A3X na mas better, naka-punch hole display po yung device. Next, usapang storage tayo. Again sa storage nga, both smartphone ay merong in-offer na 64GB yung mas affordable version nila. Na again, yan din yung yung hinahabol or binibili ng mga consumers ngayon yung kanilang 64GB kasi sobrang mura lang mga ka-J-Vlog. Biruin mo 2 to 3,000 pesos, meron ka ng brand new smartphone na merong malaking screen size and all, and magaganda rin naman specifications. And nagtatanong, Lods, ano ba, okay bang 64GB sa 2 to 3,000 pesos? Definitely yes. Always manage your expectation when buying a smartphone. Sabihin ng iba, hindi naman nabagay yung 64GB in 2025. Tama kayo. Kung nabili mo yung 64GB ng 5,000, 6,000, hindi talaga perfect fit yan. Kung nabili mo lang ng 2 to 3,000 pesos, pwede na yan mga ka-J-Vlog. Hindi na ako magre-reklamo sa storage yan. Meron naman din tinatawag na expandable storage. So, na-expand naman ng kanilang storage via micro SD card. So, pwede nyo naman na-expand yung storage niya, yung mga photos, files, or mga videos. Doon nyo ilalagay. Pero pagdating sa games, application and all, hindi nyo pwedeng ilagay yan sa inyong memory card. So internal storage pa rin ang gagamitin natin when it comes sa mga ganyang scenario na all goods lang naman yan mga J-Vlog. At least natatapyasan yung paggamit nyo sa internal storage na nalalaan na lang sa mga application or sa games. Tapos yung mga ibang mga files or mga photos nyo, doon na lang sa memory card. Okay? Pwede sa camera, both smartphone ay merong 8 megapixel, pero for me, when it comes sa camera, based on my experience dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the camera performance of the Oppo A3X. Mas maganda po mga ka-J-Vlog. When it comes sa battery, hindi rin sila nagkakalayo, pareho sila na merong 5100 mAh na removable battery. Sa Redmi A3X, 10 watts. Sa Oppo A3X, 45 watts. Yun ang maganda dito sa Oppo A3X mga ka-J-Vlog dahil napaka-solid nung kanyang charging rate. Kaya matik, napakatagal netong kaya matik pag na-lowbat yung smartphone nyo, ilang oras lang or ilang minutes lang mo full charge na to dahil sa kanyang 45 watts. Yung 5100 niya, kaya niyang i-full charge yan mga ka-J-Vlog ng in less than 1 hour lang. Yung maganda sa Oppo A3X, mabilis yung kanyang charging rate compare sa Redmi A3X na sobrang tagal mag-charge dito, 10 watts. So sa 10 watts, mini slow charging yan, kaya siguro mga 1 hour or 2 hours, so full charge yun ay 5K mAh battery capacity ng Redmi A3X. Na yun yung isang disadvantage niya sa lahat, hindi lang sa Oppo A3X, sa karamihan ng competitors niya out there dyan, na meron siyang slow charging rate. I don't know kung ano pang purpose ni Xiaomi na nilagyan nila to ng Type-C, kung mabagal naman din mag-charge yung kanilang device. So, yan yung isang hatak sa Redmi A3X compare sa mga competitors niya out there dyan, na at least meron 15 watts or 18 watts. Kasi 10 watts charging rate, even ngayon 2025, so 2025 is a big no-no na charging rate yan. Sobrang tagal yan mag-charge, to be honest. When it comes sa kanilang when it comes sa kanilang operating system, both smartphone ay nag-run pa rin sa Android 14. Meron ako nakikita mga comments dyan na yung Oppo A3X sila ay na-update na sa Android 15. I don't know kung paano or possible yun. Kasi tinignan ko yung akin, wala pang update yung sa akin. Hindi naman po, meron kasi nagsasabi yung iba daw, meron na again, hindi po maglalabas ang Oppo ng partial release ng operating system na sa isang unit or same unit. Hindi yung ibang Oppo A3X, meron na iba wala. Sabay-sabay po yan. So meaning kung meron na kayong Android 15, baka beta po yan, na hindi po talaga nire-recommend yan i-install. Kasi ang beta is for testing. Kaya marami pong bugs yan. Kaya wag nyo na i-install yung beta at hintayin nyo na lang official release niyan dito sa Philippines. So, pero yun, possible na magka-Android 15 ang Oppo A3X. I don't know sa Redmi A3X, pero meron din namang history ang Redmi or Xiaomi na nag-update sila ng mga smartphones sila. Again, let's hope na lang, pero ngayon, November 2025, both smartphone ay nag-run sa Android 14. Na okay rin naman, na matagal na na okay rin naman, no worries, kasi Android 14 is matagal yan magiging reliable sa market. So, yun mga ka-J-Vlog, so far, yung napansin ko, advantages sila sa isa't isa. So, sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes to Oppo A3X and the Redmi A3X. Both smartphone ay super duper affordable. At meron din naman sila mga specifications na maganda depende sa kanilang mga price range. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, nandito yung product link yan sa gilid ng ating video. I-click nyo na yan. Diyan lang kayo bumili dahil matik dito sa ating view products. Mura at bagsak presyo lang ang Oppo A3X at ang Redmi A3X. So yun mga ka-J-Vlog, the main question, Lods, ano ba ang maganda? Oppo A3X ba or the Redmi A3X? To be honest, for me,
all the way, kung ako pagko-compare, ako pipili dito sa dalawang smartphone na to, I'll go all the way sa Oppo A3X. Mas maganda or meron siya mga mas better specifications compare sa Redmi A3X. Pero maganda kasi Redmi A3X, possible pwede niya siya makuha ng mas mura. Pwede niya siya makuha minsan ng 2.5, 2.7, 2.8, depende na lang sa sale. At syempre, dito sa ating voucher, depende dito sa ating bibigay na voucher. Again, yung voucher na yun ay iba-iba po yan, depende sa mga accounts natin. So, merong up to 1,000, merong below 1,000. Depende po yan mga ka-J-Vlog. Pero again, meron ako nakikita na yung Redmi A3X, possible na nakuha nila ng 2,000 plus. Yung Oppo A3X, nakikita ko possible na nakuha nila is 3,000 sagad. So, yun, mas mura ang Redmi A3X, few hundred of pesos. Kung few hundred of pesos lang naman, for me, to be honest, I'll go for the Oppo A3X. Mas maganda ang kanyang fast charging rate. At for me, mas better. Ganito na, mas better pa rin ang 6S Gen 1 compared sa T603 ng Redmi A3X. So hopefully mga ka-J-Vlog, nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes ito sa dalawang smartphone na to. At kung interested kayo sa Redmi A3X and Oppo A3X, i-click nyo na yan dito sa ating view products. Mura at bagsak presyo lang itong mga devices na to.